Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. Ang topic natin ngayon is how to supervise a construction project. Kumbaga ito is how to supervise, how to manage, how to administer, paano magpatakbo, how to run a construction project. Okay, so bago ko ipatuloy, paki-subscribe, like, paki-share naman ng video na to. Okay? So, bibigyan ko muna kayo ng overview tungkol sa mga construction phases. Okay? So, ito yung overview. Okay? So, ang construction project ay meron yung tatlong phases. So, ang una is yung conceptualization of the project. So, dito magkausap ang owner at architect. Ang pinag-uusapan dyan is planning and budgeting. Okay? So, after na ma-planning, ma-budgeting yan, ma-conceptualize, i-implement na yan. So, ipuproceed na yan. So, dito naman, tatlo na magkakausap. Yung owner, yung architect, at yung third party contractor. Yun yung kontratista. Okay, kalimitan ganito ang setup ng mga construction project. So, ang pangatlo naman is yung turnover of the project. Owner at contractor na lang dyan na nag-uusap. Diyan, yung acceptance, yung move-in, yung occupancy permit, at yung 1-year warranty. Diyan nakasalala yung final pay at saka yung retention. Pero ang ating focus sa video na ito ngayon is yung project implementation, sapagkat ito talaga ang actual construction stage. Okay, ganito yan. Sa project implementation, ito ang ginagawa niyan. Ganito ka dapat pag ikaw ay nagsusupervise ng project, alam mo to. At ikaw ay nagmamanage ng project, alam mo to. Ito kasi yung video na to ginawa ko para sa mga baguhan at saka mga nagnanais na magpatakbo ng construction project. Okay, so ganito yan. Kailangan sa project implementation, ito ang mga ginagawa dyan. Number 1, site visit at saka permit, securing of permits. So site visit, ang gumagawa niyan is yung PIC kasama ang site engineer, minsan kasama ang PM. Ano ba mga ginagawa dyan? Dyan, pag nag-site visit ka, ang unang-unang checkin mo yung access. Importante yan. Saan dadaan ang mga gamit, equipment, at kung ano-ano pang makinarya na kailangan mo sa project. Baka kasi wala kang dadaanan. So, kailangan checkin mo yan. Pangalawa, kung saan ka kukuha ng water at electric supply. So, dapat chine-check mo rin yan. Dahil may mga remote areas na mahirap ang water at electric supply. So, inaaral yan. Then, makikipag-coordinate ka sa local government unit, sa mga barangay captain, o kung ano mang nahasakupan yan. Okay? So, after nyan, na makapag-site visit ka na, go mo na, magmo-mobilize ka. Pag nag-mobilize ka, ang gagawin mo dyan, nagta-transport ka ng equipment, tools, mga tao, at malimit dyan, Kanban. Tapos may kasama ka ng SG, security guard, magbabantay. Then after that, site preparation ka na, clearing. Anong ginagawa rito? Temporary fence, tempasil, yun yung mga field office, barracks, bodega, guardhouse, etc. Okay, at saka CR, syempre, yan ang mga importanteng facilities doon. Ngayon, ang sunod dyan, yung actual construction stage na. So, yan na, excavation, foundation, structural works, architectural, at saka site depth, MEPF. Okay, so ito, para mas madaling maintindihan, ginawan ko ito ng summary, okay? So, yan. So, ito, yan. Para madali maintindihan, kapag hahawak ka ng site, dapat, alam mo na agad yung tinatawag na site organizational plan. So, kunwari, example lang, ito yung site. Yung ganito ang itsura. So, yung building, yan na, yung naka-shaded na yan, yan ang building. Tapos, ito yung mga blue, yan yung mga tempasil. So, yan, i-screenshot nyo. Okay. Yan, itong ibig sabihin yan. So, may legend tayo. Yung A, guardhouse. Yung B, site office. Yung C, staff house. Yung D, bodega. Yung E, portalets. Yung F, barracks. Yung existing fence, yung black na broken line. At yung red, yun ang temporary fence. So, importante na may ganito ka. At saka yung flow. Kung paano ang direksyon ng going in at going out. Okay, so yan dapat. Pag hahawak ka ng project, dapat alam mo yan. May ganyan ka dapat bago ka magpunta ng site. Ganyan mo i-prepare ang site. Napaka-importante na ma-set up mo muna yung site.
After niyan, dapat pag magsusupervise ka ng project, dapat alam mo yung timetable, yung bar chart, yung schedule. Yan. May mga ginawa. Example lang ito, yan. Yan yung mga activities nakalagay. May video na ako na ginawa kung paano gumagawa nito based on productivity rate, kung paano magawa ng bar chart. Dapat may ganito ka. Kasi dito, alam mo agad kung kailan mo sisimulan ang isang activity, site preparation, kunwari, at kailan mo tatapusin. Excavation, kailan mo sisimulan, at kailan mo rin tatapusin. Nakalagay na yan dyan. So, yan ang isa sa importanteng dapat hawak ng site engineer o magsusupervise ng site, yung schedule at timetable. Tawag dito bar chart. Doon sa mga baguhan na gustong matuto nito, meron akong video kung paano gumagawa nito. Okay? Ito naman, ang dapat isang hawak mo rin, o alam mo, is manpower schedule. Nakalagay na dyan kada buwan kung ilan ang naka-allocate na manpower. Let us say, sa month of January, yan, ilan tao ang kailangan. Kasi pag may ganito ka, alam mo kung kailan ka magdaragdag, at ilan ang daragdag mo, at kailan ka rin magbabawas. Yan. Dapat, ito kasi malimit ang tanong, paano rin mag-supervise ng project. Nakikita ko sa Facebook, dun sa mga baguhan. Ganito yan. Ito ang kabuuan ng pagsusupervise ng project. Pag may ganito ka, kaya mo nang i-manage o i-supervise ang project. Dahil alam mo ang gagawin. Okay? So, yan, screenshot nyo lang. Yan. Okay. So, I hope may bago kayong natutunan. Hanggang sa muli.